Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito pong Gamidigs Vlog. Ang video natin ngayon, itong nangyaring rally dyan sa EDSA ng Iglesia ni Cristo guys. Nitong June 30 hanggang July 1. Guys, pumalpak itong rally nila dahil unang araw pa lang ay naging magulo na. Diba? Kasi guys, hinarangan nila ang EDSA, yung kalsada ng daanan ng mga motorista, or ng kahit yung bus lane guys ay hinarangan nila ng bus. Tapos unang araw pa lang ay naging magulo na sa umaga itong rally nila kasi parang surprise ito guys. Walang, parang nabulaga ang lahat ng mga motorista dyan na dumadaan dyan sa may EDSA People Power Monument. Kaya guys, ito nung may mga bisita silang mga nagsalita kagaya nitong si Amy Marcos guys. At kung ano-anong mga sinabi nito guys, o ito pakinggan natin kung anong mga sinabi nitong si Amy Marcos. Yan. Isasang senador guys pero kung manalita, ganyan na ganyan siya manalita yan guys. At saka, magre-react si Secretary Gadun guys sa kanyang mga sinabi. Yan. Yan. Ito. Pakinggan muna natin ang mga sinabi nitong si Senator Amy Marcos dyan sa rally ng ANC guys. Ito, pakinggan natin. Itong gobyerno ay bangag! Suklam-suklam ang gobyerno manhid! Manhid! At walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Wala silang pakialam. Gobyernong tulong, lasing sa kapangyarihan. Ayan guys, ang gobyerno ay tinawag niyang bangag nitong si Senator Amy Marcos. At ito guys, pakinggan natin kung paano siya binutata nitong si Secretary Larry Gadon. Ito guys, pakinggan natin si Secretary Larry Gadon kung paano binutata itong mga sinabi ni Amy Marcos. Nais kong magbigay ng reaksyon doon sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na bangag daw itong administrasyon na ito. Maliwanag na ikaw ang bangag at ikaw ang baliw at tanga dahil hindi mo nakikita yung mga tamang ginagawa ng administrasyon dahil puro ka galit dahil na kasi malaki ang mga candy na nawala sa iyo sa customs nung pinagtatanggal ni BBM yung iyong mga opisyalis doon. At yung nung inalis ni BBM, yung Pogo, maraming mga lollipop na bigay ng mga Chinese ang nawala sa iyo, kaya ganyan ka, no? Hindi mo nakikita yung mga investments na pumapasok kasi hindi ka nagbabasa ng mga reports, no? Sample na lang, yung Salceda report nagsasabi na 15% ngayon nag-positive ang ating mga investments. Noong bago maging presidente si BBM ay negative 15 yan. So 30% ang naihabol na ni Pangulong Bongbong Marcos insofar as investments are concerned. Malilikha na yung mga factories doon sa AI hub sa Clark ay napakarami ring mga locators ang mapupunta dyan at yan ay maglilikha ng daan-daang libong mga trabaho. Hindi mo yan nakikita. Hindi mo rin nakikita na ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ay tumaas ng 96.2% ang employment rate which is the highest in 20 years. Ayan. Ayan guys, ang naging reply ni Secretary Larry Gadon dito kay Amy. Ayan guys, kasi masasakit na ang mga salita na sinabi nitong si Amy Marcos sa gobyerno. Kaya ito ang naging reply ni Secretary Larry Gadon. Okay, guys. Saka guys, meron pa. Meron pa dyan mga nagsalita na hindi daw sila aalis sa EDSA kung hindi bababa itong si PBBM. Ayan, yan siya ang nagsalita.
Sabi niya, hindi daw sila aalis sa EDSA kung hindi bababa itong si PBBM. Diba? Paano? 2 araw lang sila, guys. Kaya hindi sila nagtagumpay ang kanilang rally. Diba? Kasi unang araw pa lang, walang permit. Magulo kaagad ang bungad nila. Tapos, ayun si pa naman sila, guys. Bakit naging magulo ang kanilang unang araw ng rally na walang permit? Kasi nag-surprise sila eh. Tapos, biglang daming tao kaagad. Tambak kaagad ang tao dyan sa EDSA. Parang siguro plano talaga yan na sila lang nakaalam. Tapos biglang buhos ng tao nila. Di ba? Kaya, nagtaka yung mga motorista kung bakit. Hinarangan pa talaga guys, yung daanan ng bus. Hinarangan nila ng mga bus din. Hinarangan, kita naman natin sa mga balita na talagang hinarangan nila ng bus. Tapos may mga bugbogan pa ng kasama yung mga pulis guys. Ito, papakita natin ito. Yan, no? Nakikipagbardagulan yung mga realista sa mga pulis. Di ba? Hindi sila, kumbaga, rumirespeto sa ating mga otoridad. May mga rally naman dyan ng mga malalaki tulad ng trillion peso rally guys. Napaka tahimik. Walang pulis na itinutulak, pinagsasabihan ng masama o sinasaktan, wala. Maganda ang ang mga disiplinado ang mga tao. Dito sa kanila, napaka marahas yung iba guys. Yan, talagang nakikipagbardagulan. May pulis pa nga dyan guys na nagitna siya sa 2 bus. Yung parehas likod ng bus, halos maipit na ha. Buti na lang. Nakalabas siya. Di ba? Kaya guys, parang naging palpak itong kanilang rally dyan. Kaya, yun. Nag-alisan sila ng pangalawang araw hindi nabigyan ng pera. Pero guys, pakinggan din natin ito pa lang si Senator Marcolita. Kaya sila nag-rally dyan guys para supportan nila dito kay Senator Marcolita. Handan, sabi niya, okay naman sa kanya, magpakulong siya eh. Sabi niya, okay lang siya na makulong. Kaya pakinggan natin para sure tayo kung anong mga sinabi nitong si Senator Marcolita. Gusto pala mapakulong. Ano pang pinagdidebatehan natin? Siya naman pala, may gusto. Ito, pakinggan natin siya. Ang aking paninindigan at alam ko ito ang ating pinagkaisang paninindigan ngayong gabi. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino. Ayan guys, ang kanyang sinabi. Di ba? Gusto naman pala niya magpakulong eh. Bakit? Pa sila nagpapakanda hirap-hirap dyan sa rally. Ulan, umaraw. Yan. Guys, nung unang araw sila, bulyom sila yung mga realista. Pero sa pangalawang araw na guys, wala, kumunti na, bumaba na yung nagpunta. Siyempre, yung mga hanap buhay din mga yan. Kaya siguro, pagod na nung unang araw na bugso nila. Kaya yan ang nangyari. Ang kanilang rallying, We Are One, ay naging We Are One, uwian. Di ba? Kasi sabi nila, We Are One, We Are One. Tapos, sa bandang huli, uwian. Pero guys, lumipat sila ng Liwasan Bonifacio dito sa Manila. Lumipat. Kasi napahiya na kasi sila dyan sa EDSA. Kaya naglilipat dito naman sila sa Manila. Sa Liwasan Bonifacio. Kasi sobrang laki kasi dito sa may
EDSA, kaya hindi nila mapuno-puno. Humanap sila ng medyo maliit na pwesto na plaza. Dito sa Liwasan, Bonifacio, sa Manila. Dito na naman sila mga abala ng mga motorista. Ayan. Di ba? Kaya itong kanilang rally, wala nang epic yan, guys. Kahit ano pang gawin nilang paulit-ulit na rally, wala nang epic yan. Kasi nasubok na natin dito sa may EDSA na hanggang 15K lang pala sila. Akala ko naman, sabi ng ibang mga mahangin, 100,000 daw to 1 million ang pupunta doon sa EDSA. Bibilangin ng PNP, guys, ay 15K lang. 10K, 15K, ang pinakamataas ay 15K lang daw. Tapos itong mga hangin, sabi nila, papabutin nila ng million daw. Oo, maraming mga, lalo na itong mga DDS, guys. Ang kanilang mga post kanina, abot 2 million doon sa Liwasan, Bonifacio. Puro na lang hangin ang kanilang ginagawa, guys. Kaya itong ANC, guys, ay parang naging DDS na rin ang kanilang style kasi sa rally nila magulo. Oo, lumalaban sa otoridad, naging pagbalyahan, at wala, kakaiba yung nila, nang haharang pa ng mga motorista, mayroon pa mga nasasaktan. Di ba? Kaya wala nang epekto sa gobyerno yung mga rally nila. Nakita na natin. Akala natin dito sa EDSA, guys, ay pupunuin talaga nila at saka papabutin lang ng milyon. Ay sus, wala naman pala. Ibig sabihin, ito ngayon siya ay nasa 15K lang pala sila. Tapos sabi nila, milyon sila nang nagrally dito sa Luneta nung mga nakaraang buwan, di ba? Bumulyom sila dito sa may Luneta. Nasabi nila, million daw sila doon. Bakit dito sa EDSA, guys, nasa 15K lang sila? Akala ko naman, napaka dami nila. Yan, guys, ang ating mga balita ngayon sa ating bansa dito sa nagaganap ng mga rally nitong mga ANC. INC-DDS, naghahalo na sila, nagko-combine na sila eh. Kaya, wala nang epek ang kanilang mga rally. Hindi nila kaya si PBBM dito sa kanilang rally, guys. Hindi nila kaya pababain o pabagsakin ng gobyerno ni BBM. Wala na eh. Nakita na natin, nasubok na natin nung isang araw at saka kahapon. Ngayon, lipat sila sa Manila. Doon na naman sila mang-preparation ng mga motorista sa kalye. Guys, hanggang dito na lang ating video ngayon. Wala. Ang masasabi natin ay palpak itong rally ng ANC. Diba? Kasi unang araw pa lang ay naging magulo na ang kanilang rally. Yan. Sabi ni Amy, we are one daw. Hanggang 2 araw lang sila sa EDSA, napahiya, uwian ang kinahantungan. Hindi pa rin nagtagumpay. Kasi dito lang natin video.